Mainit na balita ngayong araw. Pinagsisibak sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Cuting Jr. ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon at katiwalian sa hanay ng pulisya. Ayon sa Malacanang, mahigpit na binabantayan ang mga gawain ng mga opisyal upang masiguro na wala silang kinalaman sa anumang iligal na aktibidad o anomalya. Sa gitna ng mga kaganapang ito, binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos Jr. at si Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, may mga natuklasan siyang hindi tama sa mga pamamalakad ng administrasyon, lalo na sa aspeto ng katiwalian. Ani niya, hindi dapat palampasin ang mga anomalya na nangyayari sa kasalukuyang pamahalaan. Naglabas ng payag si Duterte na kinakailangan ng masusing imbestigasyon upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanilang mga lider. Patuloy na umiinit ang mga usapin kaugnay sa mga paratang na ito. Ang Malacanang ay nagsabing handa silang harapin at linawin ang mga aligasyon ni Duterte. Samantala, inaasahan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng administrasyon upang masiguro na magiging patas at tapat ang imbestigasyon. Abangan ang iba pang detalye at update dito lamang sa aming programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa akin ang desisyon ni Pastor Kibuloy na hindi sumipot doon sa mikos-mikos hearing ni Reza Hontiveros, dahil kung ginawa po niya yon ay magaya siya talaga dito sa mayor ng Bamban, Tarlac, na pagkatapos pinahiya, pagkatapos tinatrial by publicity, demolition job, ang ending lang naman pala kaso. Ayan mga kabisdak. At ito, bagong balita mga kabisdak. Hello, magandang gabi sa inyo. Aki ba to si Aki? Ito na naman, talagang nangungulikta ng maraming kaaway itong Marcos admin. Meron na namang 50 kapulisan na sinibak sa pwesto. Nako. Doon sa sa Davao City, 35 po yung sinibak sa pwesto. Pero doon sa Davao del Norte kay Mayor Edwin, na suspindi siya, wala man nasibak sa pwesto na kapulisan. No? Black Mamba, magandang gabi sa inyo. Pero ito, kakaiba sa nangyayari dyan sa Bamban, Tarlac, dahil 50 kapulisan yung sinibak anong meron. At bigla hong nag-loyalty check itong Marcos admin. Iwan ko, dahil itinanggi ng kapulisan, wala naman wala naman daw loyalty check. Mamaya pag-usapan natin. At Pangulong Rodrigo Roa Duterte pinulutan sa Kamara. Alam nyo po, pasimple-simple lang pala tayo mga kabisdak, no? Itong si Tatay Digong pala, tinira na ng tinira diyan sa Kamara. Alam nyo na kung sino may pakana, trupang tambalos-los. Sabi ni Maria Luz Dres, grabe, 50 na sibak, kawawa naman. Nag-aral para lang maging pulis. Wala tayong magawa sa bangag admin. Busy sila sa mga kritiko, sa mga bumabatiko sa kanila. Kaya ang resulta, ito guys, talagang padaos-os na tayo. Talagang papunta na tayo sa kumunoy. Damay-damay na ito. Bangag admin. Ekonomiya ng bangag admin, patuloy ang pagbulusok. Hello Hans Dia, nakakatakot po. Tuloy-tuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Nimal. Tuloy-tuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. At ang nakakatakot,
Nako, ang Marcos admin ang nakapagtala ng pinakamaraming nagutom sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Bukod niyan, pagkatapos mga kababayan ko, kailan ba nangyari yung presyo ng sibuyas na umabot ng 800 pesos ang kilo ni Mal? No? Hindi atay, no? Diba? Anong taon ba yun? Umabot ang 800 piso ang kilo ng sibuyas. 2021, di ba? Ay, 2021. Sorry, 2022 pala. Bangag admin na. Bangag admin nga. Hello, 629, 2022 ha. Ngayon, hito. Kapit mga suki. Kapit sa mga mahilig magsisig. Sa tinula. Bawang at luya. Umaabot na po ang presyo sa 300 to 400 pesos ang kilo na gago na. Sabi ni Lisil Mabi, ginto ang luya na. Grabe, ano bang nangyayari sa Pilipinas natin? Piliin mo ang Pilipinas, ang sibuyas, 800 pesos ang kilo. Ang bawang ay 400. Luya yata 800. Mas mahal pa ni Mal. Mas mahal pa sa presyo ng karne. Isipin mo, no? Oy, 58.88 na daw ngayon. 58 ba? Ang latest ko ngayon. 58.71 lang, I think, no? 58.88 na daw. Nagagi na. Sabi na sa sobrang mahal, kinakain ko na pati balat. Sabi ni Black Mamba, bay, pati tuition fee tumaas. Naloko na nga ho eh. Hello, EDMJ, magandang gabi ho sa inyo. Wala na pong bumaba, panty na lang. Nakakatakot to ito mga kabistak. Walang pakiramdam ang Marcos admin sa nangyayari sa ating bayan. Busy. No? Busy sa mga kalaban. Busy sa power tripping. Sabi ni Jinky, magsugba na lang tapirme. Bistak, wala nang lamas. Wag ka nang maglalamas. Kaso masarap po talaga may luya pag sabaw. Alam mo, parang hindi kumpleto yung laga, no, kung walang luya. Hay buhay. Sabi ni Roderos Rubidos, pinaglalaruan na ng gobyerno ang mga tao. Ginagawa ng katangahan. Kaya nga kailangan lahat ng maraming Pilipino ay magising. Araw-araw po tayo dumadakdak. Napaka-imposible, hindi po kayo magising. Paano kasi? Yung panggulo, walang bilang. Ay busy sa mga kanilang kalaban sa politika. Hindi po sila busy sa pagpapalago ng ekonomiya. Tingnan mo ito si Mayor Alice Guo na talagang matindi ang nangyayari dito. Again, hindi ko po kilala ito. Napag-usapan lang ho natin dahil ang utak nito si Dayunior. Ang frontliner nito si Hontivirus. Kagaya ng nangyayari kay Pastor Kibuloy. Utak sa Hontivirus. Kaya sabi ko nga matalino talaga si Pastor. Matalino si Pastor dahil na-anticipate na niya na ang gagawin po nila ni Hontivirus at ni Dayunior, ilo po na Lourdes Ispas, ay paninira lang, demolition job, pagkatapos kasukasuan. Ito na ho ang nangyayari kay Mayor Goo dahil sinuspindi pa, kinasuhan pa. Double blade, double blade. Double blade. Isang pasok, 2 putok. Sinuspindi na nga kinasuhan pa, nangungulikta si Dayunior ng kalaban si Gobernador Edwin, si Rama, Mayor Rama, Gobernador ng Bohol. Uy, Bohol, malapit na kami dyan, darating po kami dyan, Gobernador ng Bohol. Tapos Gobernador Mamba, mga Tibis, Gobernador Tibis, Congressman Tibis. Tapos ngayon, ito, Mayor Goo.
Matindi, no? Ang bilis ngayon, no? Maraming tinarantado ang Marcos admin na mga politiko na binoto ng taong bayan. Maraming tinarantado. Pakinggan po natin muna ang balitang ito, mga kabisdak. Si Pastor Kibuloy, nadali rin. Ito. Tapos ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman, posibleng madagdagan pa ang kakaharaping kaso ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang alkalde naman, sinabing handa siyang makipagtulungan sa mga otoridad para linawin ang mga alegasyon laban sa kanya. Balitang hatid ni Joseph Moro. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay ito ng pagkakasangkot sa umuning illegal na operasyon ng Pogo sa kanyang lugar na niraid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at 2 iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umunoy pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Yuan sa lupa ng Baofu Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baofu at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Guo, siya rin daw ang humarap para sa Baofu para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. Matapos maging mayor si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng Hong Seng kahit kansilado na ang lisensya nito at sa pumulit itong kumpanya na Sun Yuan. Kahit daw may cease and desist order ang PAGCOR laban sa Sun Yuan, hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sun Yuan kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ng kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nitong Sun Yuan na mag-operate. Git ng DILG na bigo si Guo na masiguro na nagawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun Yuan. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa chairperson ng komite na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na suspindihin ng alkalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Guo sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masigurong katotohanan at hustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ang mga paratang laban sa kanya. Muling git ng alkalde, wala siyang kasalanan at tapat daw siyang nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, ginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din daw ni Guo na ang PAGCOR ang may otoridad sa mga Pogo operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayagang suspendido rin sa Tingnan mo na mikos-mikos. Hello Virginia Malonzo, magandang gabi. Sabi ni Ate Cherry, legal man ang Pogo sa Pinas. Legal ang Pogo. Ang Pogo po sa Pilipinas, legal ho. Hindi pa naman illegal yan. Ang problema ho dito ay, sabi nila, ay merong nakitaang irregularidad. Hindi ako naniniwala dyan guys eh. Kasi kung meron, ang mayor nagbibigay lang naman ng permit. Kung ang pakinggan po natin at paniwalaan yung mga banat ni Hontiveros, talagang masama si Mayor Guo. Pero kung pakinggan mo rin naman ang side ni Mayor Guo, wala namang nakikita siyang masama sa ginawa ho niya. Unang-una, yung Pogo ho sa Pilipinas, legal, at naalala ko pa sinabi ni Guo
merong nagbabantay na tagapag-Korean 24/7 eh. Diyan sa Pugo. Bakit yung sisi napunta kay Alice Guo? Oh. Hindi dapat sana pagkor yung anuhin ninyo dyan. Parusahan. Pero ang nangyayari, napunta kay Guo. Eh dapat magiging patas siguro ang gobyerno diyan sa maraming kapuguan. 'Di ba? Meron sa marami sa Cavite ho eh. Mga kaharian ni Bunyeng, no? Wala sa akin guys, napipersonal na rin ho ito. Tingnan mo. Marami pa namang mga bayarang bubong, mga ensaymada, bangag balagers. Pilit kinukunik kay Tatay Digong itong si Mayor Goo. Napag-usapan lang natin itong si Mayor Goo, mga kababayan ko. Dahil nga, ang utak si Hontivirus. O, anong hiling ni Hontivirus? Ako magtataka ka talaga kay Hontivirus eh. Isuspinde. Sinuspindi nga. Kay Pastor Kibuloy. Kung anong sinasabi ni Hontivirus sa bibig, nangyayari nga. Matindi. Matindi ang kapangyarihan ni Hontivirus sa Marcos admin. Sabi ni Connie Mama, kasuhan na lang kung may illegal na ginawa, ang daming drama. O yun na nga eh. Dadalin pa sa Senado. Kung ano-ano pang pagkatao, pati birth certificate, let registration. Inano pa? Binusisi pa. Ela po ito at kinasuhan na rin guys. Oh. Sa Ocampo, habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigwa. Bukod sa inihaing reklamo ng DILG, posible ring maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOK. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Maaring sampahan din po namin siya ng mga violation ng Securities Regulation Code. Maging yung iba pa pong mga opisyales nung Hongsheng at saka nung Sunyuan at Baofu. Sinampahan na ng Department of Ayan. the Interior and Local Government o DILG ng kasong katiwalian si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnayan ng umano'y pagkakaugnay ng alkalde sa nadiskubring Pogo Hub sa kanyang bayan ayon sa DILG. Kinasuhan nila si Mayor Guo dahil binigyan ng permit ang Pogo Hub kahit wala itong lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Hindi ako naniniwala dun guys sa sinasabi. Kinasuhan daw dahil wala daw ilisensya ang sa PAGCOR yung naturang Pugo. Eh sabi nga ni Mayor Goo nag-comply ng requirements. Nakita may requirements, aprobado sa PAGCOR, pinirmahan niya. At sinabi pa nga niya, yung PAGCOR 24/7 nagbabantay sa Pugo at alam ng PAGCOR kung anong pinanggagawa dyan. Binigay lahat ng sisi kay Goo, no? Matindi ho ang virus ng Marcos admin. Ang kawawa lang dito kay Mayor Goo, no? Ako hindi naman ko kilala dyan. Bagito ito no? Si Mayor. First time sa politiko. At hindi niya akalain ganito pala kaluko. Ganito pala kagulo ang mundo ng politika sa ating bansa. Na kahit yung inisip mo ay serbisyo publiko, pagtulong sa bayan, ang resulta, napasama ka pa. Ano kaya ang saluubin ng mga aita diyan sa Bamban Tarlac? Nako, matatapang pa naman, may dalang Injampana, kakana-kana. No? Ma-Indian ka talaga, binhor. At ang masaklap, ito yung pinakamasaklap, guys. Masaklap at nakakagalit para sa mga pamilya na nangyayari. Kung doon sa Davao del Norte, di man lang nasuspindi mga kapulisan doon, no? Kay Mayor Edwin. Sa Davao City, kay Mayor Basti, 35 sinibak. Pinalit yung 2,000 subtroopers. Gulat nga po mga taga Davao doon Nagtatanong ako. Wala namang gulo sa Davao. Talagang walang gulo sa Davao. Wala naman talagang gulo sa Davao. Peaceful naman, payapa naman. Di na daw kailangan ng subtroopers. Sabi naman ang na-interview natin na taga Davao, gawin nyo na daw 5 batalyon, magbantay sa Davao kasi pupunta sila sa EDSA.
O ito, nangulikta ho sila ng kaaway nila. Kasi siyempre, sino bang matutuwa na pamilya ng mga to sa ginawa ni Bangag? Oh. Patusok guys, tingnan mo. Muntakin mo, siguro lang yung nila, pinagtripan, dinamay pa yung 50 mga kapulisan. Mahigit ito yan ang ulat dyan Mahigit 50 pulis sa Bamban. Ay, Loibon, salamat sa pakulay. Sa panahon ni Tatay Digong, nakipag-war on drugs si Tatay Digong, wala man lang sinibak si Tatay Digong ng mga ganong karami na mga kapulisan. Naalala ba ninyo kay Tatay Digong na sumibak siya? War on drugs yun Pero ito, mahigit 50 plus ng pulis sa Bamban Tarlac inalis sa pwesto matapos ang suspensyon ni Mayor Alice Guo. Puta, damay. No? Damay sa Bohol kay Umentado, wala naman yatang sinuspindi na kapulisan Wala namang sinibak. Pero ito, inalis talaga sa pwesto 50 plus. So ang mangyayari nito, floating. Floating ang mangyayari. So 50 plus. Magiging times 3 po yan. Kung sa isang kapulisan, 3 lang pamilya. 150 ang sinaktan. O mga kamag-anak pa. Sabi ni Romy Catalan, Bisdak, no remittance D. June 15 o June 17? Sabihin. Ano bang no remittance ng mga OFW? June 15 ba? June 17? Kasi sabi ni Romeo, June 17 daw. Sabi ni Ellen M, papalitan ng Ninja Cups. Pax Queen, gusto nga nila magkagulo para makapagdeklara ng martial law. June 15 daw po, no remittance mga OFW. Alam nyo, kawawa naman po yung mga pamilya nito, guys. June 15? June 15 na babasa ko, no remittances sa mga post sa social media. Ayan, magkaiba sila. Gawin na lang ninyo, June 15 at saka June 17. Dalawa. Naku, iyak si Junior. Sabi ni Sinsi, i-move daw ng 17 kasi weekend ang 15. Weekend ang 15, 17 na. June 17 daw kasi yung 15 daw, weekend. Sabi, 1 day lang, boss. June 17 na daw, June 17. June 17 daw. Kaya sabi lang, June 17 kasi weekend daw yung June 15. Okay na. June 17 tayo. June 17. Okay. Alam nyo, maraming masasaktan dito ng mga kapulisan. Sa tingin nyo ba yung 50 kapulisan yan? Hindi magagalit dyan kay Bangag. Magagalit ho talaga yan. Kung ikaw, anak ka ng pulis, wala namang ginawang masama. Yung tatay mong pulis, tapos ito, sisibakin, alisin sa pwesto, magiging floating ho yan, ay putya. Kawawa naman po yan, ang mahal ng bilihin ngayon. Lilita Gono, magandang gabi, Romeo Canyete. Mahal ng bilihin ho ngayon, ito pa, bibigyan nyo pa ng perwisyo itong mga kapulisan na ito. Siguro yung trip, nadama yung kapulisan kasi nga, baka naman kasi yung mga kapulisan din ay ang loyalty nila nasa kay Bamban Tarlac Mayor Goo. Kung mabait naman kasi ang mayor sa lugar namin, kung akong pulis, nakikita ko wala namang masamang ginawa sa bayan namin, syempre, susuportahan ko ito, kakampihan ko, kagaya yung mga AITA. Paano po yung mga AITA na hatid sundo yung mga anak nila sa eskwelahan, di na rin makakapasok sa eskwelahan? Kawawa naman yung mga katutubo natin. Ito yung ginawa ng Marcos admin, Diba, sabi nga ng mga AITA, patusok guys, nang dahil kay Mayor Goo, yung mga anak namin nakapag-aral. Dahil hatid sundo po yung mga anak namin sa eskwelahan. Sino ang susundo doon sa mga AITA? Ikaw, Damunyor? Ikaw, Hontivirus? Puta, yan ang committee na yan, Committee for Women's, Children's and Gender Equality. Puta, yung pinapahirapan ninyo mga kabataan.
mga kababaihan. Sino maghatid doon? Yun ang tanong sa mga AITA. Dahil suspende si Mayor Go. Ngayon ang mga kapulisan, mga anak nila dyan, magagalit ho talaga sa inyo yan. Anyway, kung gano'n naman talaga ang Marcos admin, mangungulikta ng kaaway, about choice nila ho yun. Tayo dito, huwag tayo mangulikta ng kaaway, mangulikta tayo ng kakampi. Sabi ni Florinda yun, daming gutom nito, maraming gutom talaga. O, tingnan nyo ho, biglang nagkaroon ng command conference itong si Dayunyor kasama si Binhor Abalos. Hindi natin alam kung ano pong nangyayari dyan kasi unusual naman ho daw kasi na yung isang presidente darating sa command conference ng kapulisan. O ano to, loyalty check? O JR, maraming salamat po sa inyong pakulay. Baka natakot na ito si Dayunyor kaya magkakaroon tayo ng loyalty check. Kasi Mayor Baste, pinagpaliwanag nga itong dalawa eh. Hanggang ngayon, wala pang paliwanag. Magulat-gulat ka, umattend sa command conference. Anong purpose doon? Kasi kung hindi ka loyal, si baka. Naku, saktan nyo po ang mga kapulisan. Naku, kalad ka rin talaga kayo. Matadyakan talaga kayo. Alam nyo yung ginagawa ni Dayunyor, Marcos admin, na pinapahirapan yung mga politiko? Aba ho, hindi naman ho yan, hindi naman yan, ang tawag dyan, hindi naman tatamaan ang Duterte dyan. Mga DDS, ang tatamaan kayo. Nadagdagan kami ng puwersa niyan. Nadagdagan kami ng kakampi kasi nga ho, tingnan mo, merong inaapi ang ang gobyernong ito. May inaapi ang Marcos admin, sino man nagtatanggol dyan, mga DDS, kami. Kasi nga, wala kaming tiwala kay Hontiveros. Pag si Hontiveros magsalita, mikos-mikos, paluapan ni Dayunyor, naku, tablado tayo dyan. Tapos bubulungan pa ni Bunyeng. Bubulungan pa ni Abalos. Naku, wala na, labo-labo na ang resulta. Kaya ako, wag kayong maniwala sa mga yan. Maninira lang ng mga personalidad yan. O ito lumalabas na merong command conference. Ito guys baka na-alarma lang naman talaga to si Dayunyor. Kasi nga, biglang ng command conference. Pero sabi naman ang PNP guys, sabi naman ng PNP, wala wala namang loyalty check. Pero ang makakasagot nito, yung ibang kapulisan. Lalo na siguro yung mga sinibak. No? Yung mga floating ng mga general. Ano bang nangyayari? Loyalty check? Kasi spokesperson, di naman magsasabi yan. Ito, pakinggan natin. This is the normal command conference po na sinasagawa po ng ating presidente. Hindi lamang po dito sa inyong pambansang pulisya. Kung maalala nyo po, even yung mga other branch of services ay pinasyalan na po niya. At pangalawa na po ito sa command conference na pinangunahan po ng ating Pangulo. At nagpapasalamat po ang pamunuan po ng PNP sa kabila ng napaka-busy po na schedule po ng ating Pangulo ay nabigyan po niya ng panahon para... Anong busy schedule, ma'am? Imi Karoke, gandang gabi, ate. Maraming salamat, ate Imi. Sabi Romeo Cañete Bisda, kabats-bats yan. Malaking batalyon kasama ang buong pamilya. Yung sinibak. Busy? Busy ang panggulo. Putangin na, kaya pala bagsak ekonomiya kasi busy. Busy sa kakaikot, ma'am. Di ba nahilo? Ano busy-busy yan? Walang busy-busy dyan. Bistahin muli ang pamunuan po ng PNP at inaasahan po natin mamaya na magbibigay po ng report ang ating Chief PNP sa ating Pangulo kung ano na po ba yung estado ng peace and order dito. Huwag na mag-report, alam na namin. Susan Villanueva, maraming salamat sa pakulay. Magre-report lang daw kasi kung ano ang peace and order. Sabihin ninyo ang totoo. Dami ng bangag. Dami ng holdapper. Naalala ko yung pumunta kami sa Tacloban, guys. Diyan sa Cebu, puta, yung kawawa naman yung kasama ko. Binudol-budol ng mga nasa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!